ABS-CBN News update. The NBI filed complaint against 4 more bloggers for spreading a spliced video that distorted Director Jaime Santiago's remark about OFW. Pati pala si si NBI Director Santiago, sinisira na ho nila. Nagagalit ho siguro sila kay Jaime Santiago, mga kababayan, dahil nga pinapatawag nito si BP Sara. Ano po? Pinapatawag si BP Sara dahil po doon sa usapin na pagbabanta sa buhay ng Pangulo, sa buhay ni First Lady Lisa Marcos at sa buhay ni Martin Romualdez. Kaso hindi naman pumunta si BP Sara. Lagi niya lang sinasabi, lawyer ako, kaya kong ipaliwanag yung mga ganyan. Yung paliwanagan na ho, dumating na po yung oras ng paliwanagan, mga kababayan. Si Ma'am Chris Rose, may pagganon pa sa TikTok, nandiyan ka sa TikTok, tapos nandito ka din sa YouTube. Salamat naman sa suporta mo. Lagi sinasabi ng BP Sara, abogada ako. Alam ko na hindi ako makakasuhan doon sa sinabi ko. Walang pagbabanta. Record na record ho. Lahat ho tayo napanood. Pag may nangyari sa akin, may inutusan na ako. Patayin si Bongbong Marcos. Huwag tigilan, patayin si Bongbong Marcos, Lisa Araneta Marcos, at si Martin Romualdez. Ano tawag doon? Hindi ba pagbabanta yun? Siguro, kaya binibira at tinitira na din po si Director Jaime Santiago dahil doon po mga kababayan. At dahil ang NBI din ho, mga kababayan, ang nangunguna doon sa mga pagkaso kay Celis. Di ba? Si Celis, na dating NPA, na ang galawan pa din hanggang ngayon, NPA pa din naman. Nasaan? Tago. Sino kasama ni Celis na nakasuhan? Si Badoy. Tama ba ako? Si Badoy din. Di ba? Nasa si Badoy. Malakas ang loob kapag ka nagbablog si Badoy. Pero kapag ka pinapatawag na sa Congress, wala. Tago. Di ba? Yan ho yung mga vlogger ng mga DDS. Kapag ka napapatawag na, pag gusto lang naman po doon sa Congress, makatulong sila na mahinto ang fake news, kinakabahan na ho. Ayan, hindi na ho nagsisiatenan. Naglalabasan na po ng bansa, mga kababayan. Yan yung sinasabi niyo matatapang. Yan yung sinasabi niyo matatapang ng mga vloggers. Pagdating nga doon sa Congress, iiyakan Ilan yung umiyak doon? 2? Si Lopez, nangingilid na po yung mata din. Di ba? Si Lopez, na mismong doon sa loob ng Congress, nagpe-fake news pa. Mr. Chair, tayo din po nag-water cannon. Nanggigil si Paduano. Ano sinasabi mo nag-water cannon? Sige nga. Ipaliwanag mo nga na nag-water cannon. Sige nga, paliwanag mo. Mr. Chair, ang water cannon po, ipinapaliwanag ko. Sige, paliwanag mo. Ano yung water cannon? Mr. Chair, ang water cannon po ay isang facility. Gustong lumusot, napunta sa facility yung water cannon. Ang ending, dahil ipit na ho, opo, fake news po ako. Di ba? Yun yung mga hinahangaan yung mga vlogger. Opo, fake news po ako. Yung isa naman. Ano sabi nung isa? Opo, tanga po ako, Mr. Chair. Opo, tanga po ako, Mr. Chair. Di ba? Tigilan kasi yung mga pagpe-fake news. Kung ano lang yung totoo, yun lang ang ibabalita. Yun lang ang bibigyan ng reaksyon. Hindi yung umaabot sila sa punto. Gigil ho kasi mga kababayan yung mga DDS vlogger. Gigil na gigil ho, mga bossing. Bakit? Si dating Pangulong Duterte, dalim ba naman sa dahig? Wala silang magawa.
Ang yayabang pa, di ba? Sabi, oh, nasa na yung ICC ninyo? Ah, di ba? Oh, shout out sa iyo, Berbir. Diyan sa TikTok. Yung mga DDS, oh Mark, nasa na yung ICC ninyo? Yung ICC pinagmamalaki mo, nasa na? Dumating yung ICC. Ayun, nag-iyakan ho. Mga kababayan, walang nagawa. Eto, hamunin niyo ulit kami. No? O Mark, paulit-ulit ka. Sinasabi mo, si Bato ang susunod. Nasa na ang ICC mo? Huwag kayong mag-alala. Doon din ang punta niyan. Di ba? Doon din ang punta niyan. Oh. Wala ho kasi. Gigil sila, mga kababayan, kasi wala silang magawa doon sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kaya ano mga binlag nila? Nako, ayan, madami ng kapulisan ang nagre-resign, ang umaalis sa serbisyo dahil sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Mismo tinanong ho yung PNP. Wala naman daw pong ganong mga insidente. Napagalitan sila sa Congress. Di ba? Gustong ipamuka sa taong bayan, ako pati mga kapulisan, ito na, nagwawala na. Dahil doon sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Wala naman ho, mga kababayan. O yan. Pati yung water cannon, naging facility na. Ano ba naman yun? Sabi ni Vicky De Villa, Sir Mark, na-late ako sa live mo. Mabutit nakaabot. Mabuhay po ang lahat ng PBBM vloggers, no? Ilan ba tayo? 2,500 na din pala tayong nanonood dito sa YouTube, ano? Isama na rin si Bongo at si Sara. Panigurado. Tingin ko kasama talaga yung dalawa na yan. No? 3 actually. Kasi base po kay dating Senador Antonio Trillanes, may first batch si dating Pangulo. Nangyari naman po yung first batch na sinasabi. Ngayon, syempre, nakita natin nangyari at yun nga, umabot sa puntong ganun. Syempre, yung sinasabi niyang may second batch. At ang second batch nga, si Bato de la Rosa, Bungo, at mukhang masasama pa si BP Sara dahil ang sinasabi ni Las Cañas ay may kinalaman din si BP Sara doon sa tokhang-tokhang pagkatapos nung pamumuno ni dating Pangulong Duterte bilang mayor sa Davao. Posible na yung 3 masama. Bungo, Bato, Inday. At least, sama-sama sila sa ICC. Di ba? O mga vloggers, sino ba to? Ano pangalan? Ay, malabo na. Hindi ko na makakita Nagbe-blurred na Tigilan natin yung pagpe-fake news. Huwag kayong magpe-fake news. Kung ano lang yung balita, yun lang ang bibigyan nyo ng reaksyon. Palibasa kasi, mukhang mga bayad kayo. Di ba? Kaya kapag kayo walang maibalita, kapag kayo walang maiblog, ano ginagawa nyo? Mag-iimbento na lang ako. Kasi baka pagalitan ako ni boss Sabihin, bayad ako tapos wala naman pala akong maigag. Wala naman akong maibabalita. Di ba? Kaya doon po nag-uumpisa yung mga fake news at mga peking mga vlog, mga kababayan. Para lang pumabor doon sa mga bossing nila. Para lang pumabor doon sa mga boss nila, mga kababayan. Papagalitan Ano yun? Merong nakakarating sa iyo, galing sa akin, tapos wala kang vlog. Swerte mo naman. Tayo ho, mga kababayan. Pag walang mga balitang maganda, walang mga balitang bago, ano ginagawa natin? Replay lang, di ba dito? Sa ating channel. Replay lang, di ba, Punk?